Golden Tiger Balita. Golden Tiger Balita. Golden Tiger Balita. Golden Tiger Balita. Magandang umaga Pilipinas, oras natin alas 8 ng umaga. January 12, 2026 at patuloy pa rin kayo nakatutok dito lang sa Golden Tiger Radio. Hatid namin sa inyo mga maiinit at nagbabagang balita ngayong umaga. At para sa ulo ng mga balita, pag-alboroto ng Mayon aabot ng 6 na buwan bago humupa. Golden Balita. Pangulong Marcos hihigpitan alokasyon sa 2026 budget. Golden Tiger Balita. Tambak na basura iniwan sa traslasyon. Golden Tiger Balita. Super flu tatagal hanggang Pebrero. Visa-free travel sa Canada bukas na sa mga Pilipino. Golden Tiger Balita. $9.6 milyong deboto lumahok, 4 patay sa higit 30 oras na traslasyon. Golden Tiger Balita. Para naman sa ating sports balita, Tenorio pinalitan si Sauler sa Gilas Youth. At Ayala kinapos sa ASB Classic. Showbiz balita, sex bomb pang libro na ang reunion concert. At OG Diaz nagkwento tungkol sa maikling kamustahan nila ni Liza Soberano. At yan ang mga maiinit na ulo ng balita ngayong umaga. Simulan na natin ang balitaan. Ako, eto. Tatagal umano ng 6 na buwan bago humupa ang pagngangalit ng Bulkang Mayon sa Bicol. Ayon po yan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS, Director Teresito Bacolcol. Kung pagbabasihan daw umano
ang naganap na pag-aalboroto ng bulkan noong 2023, umabot lamang ito higit sa 3 kilometro ang lava flow, pero ito'y aktibidad na ng mayon. Sa kasalukuyan ay wala pa umanong nakikitang pagluwa ng lava. Kasabay niya ng nagbabagang apoy mula sa bulkan. Niliwanag naman, dinibakolkol na ang malakas na volcanic unrest ay mabilis lamang, hindi katulad ng mahina gaya lang na ipinapakita ng bulkan ngayon. Batay anya sa record, noong pumutok ang mayon noong 2018, nagtagal ito ng 2 buwan bago humupa, habang noon naman sumabog ang bulkan taong 2000. Pero yun nga, umabot lamang ito ng 2 linggo hanggang sa nanahimik na nga. Pero umabot ito sa alert level 5. Kaya pinagbawal ang pagpasok ng sino man noon sa 8-kilometer radius mula sa bunganga ng bulkan. Ang mayon ay nasa ilalim na ng alert level 3 o nangangahulugan ng mataas na aktibidad ng bulkan. Ako, para sa ating mga Kororkada dyan sa Batangas, malapit po sa area ng bulkan, dyan sa Albay. Malapit dyan sa mayon. Ako, mag-iingat po tayo. Kasunod niyan, itinaas na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Budget and Management na higpitan na ang pagpapatupad ng 2026 National Budget. Ito ay para masiguro na walang pondo, lalo na ang mga bagong programa at mga bagong budget items na idadagdag umano ng Kongreso. Ang basta-basta lamang umano na mailalabas o magagamit ng wala pang tamang proseso. Sinabi pa ng Pangulo sa kanyang veto message sa 6.793 trillion General Appropriation Act o GAA na lahat ng bagong items at dagdag na pondo na inaprubahan ng Kongreso ay hindi otomatiko nga marirelease at kailangan muna masiguradong pasok ang mga ito sa cash programming ng pamahalaan. Well, dapat kailangan naman talaga. Gayon din dapat ay sumunod sa fiscal safeguards na ayon sa mga umiiral na budget rules at procedures. Ginigit din naman ni Marcos na ang pagpasa ng national budget ay simula pa lamang at mas mabigat na gawain ay ang tamang pagpapatupad nito at ang pagsiguro ng pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Kasi nga nadadala na tayo mga Pilipino, di ba? Dahil nananakawan na tayo ng kung sino-sino mga nakaupo ngayon sa gobyerno. So dapat naging mapagbantay na rin tayo, di ba? Mapagsuri, mapagtanong kung saan ba talaga napupunta ang ating mga buwis. Tambak naman ang mga basura na iniwan ng mga deboto simula sa Luneta, Quirino Grandstand hanggang sa Quiapo, Maynila sa ginanap na pahalik at traslasyon ayon sa Eco Waste Coalition. Kabilang sa mga basura na ay ang mga kahon, karton, foil, plastic na trapal at mga pahayagan na ginawang sapin sa pagtulog. Isa na rin dyan ang mga bulatan ng pagkain o pinagbalatan ng mga pagkain sa sachet ng kape, cup noodles, mga tasa at tub na papel at plastic. Meron din mga basura ng pagkain, upos ng sigarilyo at vape, mga tsinelas, mga plastic bag na naglalaman ng mga nagkahalo-halong basura.
Pinoproblema tuloy ito ng mga tagalinis ng mga plastic bottles na naglalaman ng mga ihi na itinambak lamang sa bahagi ng luneta. Sa ruta ng prosesyon sa Quiapo, binaha ang mga kalye ng mga single-use plastic bottles ng tubig, papel at plastic na pinagkainan. Mga stick na kawayan at mga natirang pagkain at kalat. Hindi anya katanggap-tanggap ang mga walang pakundangang pagtatapon ng mga basura na matagal ng issue hanggang ngayon. Sa sobra kasing dami ng tao talaga at siksikan, di na rin maiwasan. Basta-basta na lang din sila talaga nagtatapon ng basura. Pero syempre, kailangan natin pangalagaan ang ating kapaligiran. Maaaring magtagal umano hanggang Pebrero ang super flu na nakakaapekto ngayon sa maraming Pilipino. Ayon po yan sa infectious disease specialist Dr. Jean Solante. Nitong Sabado ay pinaliwanag ni Solante ang super flu o subclade K ng influenza A ay kapareho ng mga sintomas at itinatagal ang sakit ng iba pa mga variant ng trangkaso na nagtatagal ang higit 10 araw o 2 linggo. Lalo na sa mga patuloy na nagtatrabaho. Sa datos ng World Health Organization, ang subclade K ay natukoy umano na nakakaapekto ng 34 na bansa, kabilang na po ang Pilipinas. Sa loob ng 6 na buwan, may kabuuang 283 na kaso ng influenza A sa bansa mula January hanggang October 2025. Dahil na rin siguro sa lamig, ano? Talagang after ng Christmas, ng New Year ay maraming inuubo. So ito na rin yung time para ibalik natin yung face mask, di ba? Sa mga lalabas, sa kanilang mga tahanan para hindi na rin po kayo mahawa at makahawa, magsuot na po tayo ng face mask. Eto naman, good news para sa ating mga Pilipino. Nako, visa free na ang travel papuntang Canada. Maaari na makabiyahe ang mga Pilipino patungong Canada nang hindi na kinakailangan ng regular visa. Matapos isama ang Pilipinas sa piling 17 bansa na sakop ng visa-free travel program ng naturang bansa. Sa ilalim nga ng programa, ang mga kwalipikadong biyahero ay maaaring mag-apply ng Electronic Travel Authorization. Online po yan na magpapadali sa pagpasok o pag-transit ng mga paliparan sa Canada. Pinapayagan na mga biyahero sakop ng ETA na manatili sa Canada hanggang 6 na buwan. Ayon kay Canada Immigration Minister Sean Fraser, layo ng visa-free air travel na gawing mas mabilis, mas madali at mas abot kaya ang pagbisita sa Canada para man sa mga negosyo o sa mga magbabakasyon. Naku, magandang oportunidad dito para sa mga travelers nating mga kababayan na gustong pumunta ng Canada. Napakadali na po ngayon para makalusot kayo at makabisit dyan sa Canada. At ngayon alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon. Andito ang ating weather specialist from Pag-asa. Magandang umaga. Narito ang sa araw ng Lunes, January 12, 2026. Sa lukuyan, wala po tayo nakikita o namomonitor na malawakang pag-ulan sa ating bansa. Hindi itong mga pulong-pulong pag-ulan o isolated mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Dulot yan ng localized thunderstorm. At inyong kikita ang ating weather system. Itong shear line ay nakaka-apekto pa rin sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Samantala, ang amihan
o northeast monsoon ay yung nakikita na apektuhan pa rin ang nalabing bahagi ng Northern Luzon at ng Central Luzon. Sa mga oras nito, wala po tayo nakikita o namomonitor na low pressure area, LPA o bagyo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa ating magiging lagay na panahon ngayong araw, dahil sa shear line, makaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at may kasamang isolated thunderstorm sa mga probinsya ng Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Makakaranas din ng maulap na kalangitan na may mga mahihinang pag-ulan sa Cordillera at sa lalabing bahagi ng Cagayan Valley. Maganda at maliwanag sa panahon naman na may mga isolated na mahihinang pag-ulan sa Ilocos Region at ganoon din sa lalabing bahagi ng Central Luzon at Metro Manila. Maganda at maliwas sa panahon pa rin ang inaasahan sa lalabing bahagi ng Luzon. May kasamang isolated na mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorm. At dako tayo sa Visayas at Mindanao. Maganda at maliwas sa panahon ang inaasahan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Pero may tsansa pa rin na mga isolated mga pag-uulan dulot ng thunderstorm. Ang mga pag-ulan nito ay inaasahan kadalasan sa hapon o sa gabi. Dahil pa rin sa amihan, matataas ng alon ang inaasahan sa buong seaboard ng Northern Luzon at Eastern Seaboard ng Central Luzon. Ang mga lugar na isilalim ng gale warning ay sa mga probinsya ng Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora, at ganoon din sa northern coast ng Quezon kasama ang northern at eastern coast ng Polillo Islands. Kaya sa mga kababayan po natin na may planong pumalaot sa mga lugar nito, ay huwag muna dahil inaasahan pa rin natin ang matataas ng alon. Ang taas ng alon ay inaasahan ay aabot ng halos 5 metro. Itong shear line at northeast monsoon ay patuloy na makakapekto sa malaking bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon bukas at ganoon din sa araw ng Miyerkules. Kaya patuloy pa rin na makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorm sa mga probinsya ng Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Pagdating ng Miyerkules, inaasahan ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa eastern section ng Visayas at Mindanao, particularly sa Eastern Visayas at Caraga, dulot ng posibilidad ng trap ng low pressure area. Ang araw sisikat 6:24 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 5:44 ng hapon. Yan ang ating weather update sa araw nito. Mula sa Pag-asa, ako po, si Alzardi Aurelio. Apat naman ang nasawi sa kasagsagan ng traslasyon ng itim na Nazareno na tumagal ng mahigit 30 oras bago tuloy ang makabalik ang imahe sa Minor Basilica ng Quiapo nitong January 10. Ayon nga sa mga otoridad, mas mataas pa ang bilang ng mga nasawi ngayong taon kumpara sa mga nagdaang traslasyon. At karamihan sa mga biktima ay inatake nga sa puso. Batay po yan sa pahayag ni Dr. Cynthia Versosa ng Jose Reyes Memorial Medical Center. 3 na ang nasawi, kabilang sa 23 pasyenteng dinala sa kanilang ospital. 2 nga dito ang dead on arrival matapos mag-collapse, habang ang isa naman ay na-revive pa, ngunit kalaunan ay binawian din ng buhay. Di pa rin malinaw kung kabilang ba sa 4 na mga nasawi ang photojournalist na si Ito Son na pumanaw habang nagko-cover sa Carino Grandstand.
At para naman sa ating sports balita, pinalitan ni Magnolia assistant coach Juno Sauder si LA Tenorio bilang bagong head coach ng Gilas Pilipinas Youth Men's Team. Ito ang hinahayag ng Samahan ng Basketball ng Pilipinas kung saan magiging team advisor si Tenorio, head coach ng Hot Shots at Batang Gilas. May higit 30 years ng eksperyansa itong si Sauler sa kanyang basketball coaching career mula sa youth, high school, collegiate hanggang sa professional levels. May 4 din siyang UAAP titles bilang head coach, 3 sa women's and 1 sa men's division. Bukod nga sa pagiging assistant coach ni Tenorio sa Magnolia sa PBA ay assistant coach din si Sauler ni head coach Ido Harencio ng University of Santo Tomas, Growling Tigers sa UAAP. Ihahanda na ni Sauler ang Batang Gilas para sa darating na 2026 SIBA Under-18 Championships. Ito naman ako kinapos si Alex Ayala sa huling sandali ng laro. Nang lumasap ito ng 7-5, 5-7, 4-6 na pagyuko sa kamay ni Wang Xingyu ng China. Naginanap po yan sa ASB Classic Semifinal sa ASB Tennis Center sa Auckland, New Zealand. Hindi naman uuwing luhaan si Ayala dahil tatanggap ito ng tumataginting na $12,331 premyo o mahigit 700 pesos o 700,000 pesos. Aba, ang laki ano. Sa pagpasok nito sa semifinals at kasama pa ang tansyang umangat sa WTA rankings. Kasalukuyan itong nasa number 49 sa WTA Live rankings at ilalabas ang official ranking nito ngayon. Ratsada na nga ng husto si Wang sa pagsisimula ng bakbakan matapos kubrahin ang 5-1 na kalamangan. Ngunit unti-unti naman itong bumangon si Ayala gamit ang solidong baseline game at matikas na court coverage. Dahil nga dyan, nagpasabog si Ayala ng 6-0 run para pigilan ang ratsada ni Wang at makuha ang first set. Sa second set naman, muling umangat ang Pinay Nitter nang kunin nito ang 5-3. Bentahe, aba. Hawak na nga na nasa ni Ayala ang pagkakataong makuha ang panalo matapos ang 40-30 para sa rematch point. Subalit bigo itong maselyuhan ang panalo nang makabawi naman si Wang. Nagtarak din si Wang ng sariling 4-0 run upang makuha ang second set at maitabla ang laro sa 1-all. Nagkaroon nga ng medical break sa Ayala matapos magsimula ang third set. Kaya naman sinamantala ito ni Wang para muling umabante sa 5-1. Nakakabalik pa nga sa forma si Ayala para makadikit sa 4-5 pero iyon na nga lamang ang nakayanan nito para tuluyang matuldukan ang kanyang kampanya sa Auckland. Tumagal nga ang laro ng 2 oras at 48 minuto. Matapos ang Auckland tournament, tututok naman si Ayala para tumulak sa Australia para sa Pongyang Classic. Makakasiguro naman si Ayala ng ticket sa main draw ng Australian Open dahil sa kanyang mataas na ranking sa WTA. Para naman sa ating showbiz balita, Sex Bomb. Panglibro na daw ang reunion concert.
Dahil nga sa record-breaking reunion concert, muli magkakaroon ng parts 3 at 4. Ang kanilang concert na gaganapin pa rin sa SM MOA Arena sa February 6 at 7 na nakatakdang pamahalaan ni na Paolo Valenciano at Nico Faustino. Hindi na nga si John Prats ang director nito dahil conflict na ang kanyang schedule. Hindi rin kasi siya ang director ng concert ng mag-asawang TJ Monterde at Casey Tandingan. But as of this writing ay sold out na umano. Ang February 6, 2027 hanggang February 7 ay mabilis na din gumagalaw ang tickets. May bongga, no? Diba? Para sa mga pinalaki ng sex bomb, talaga namang sugod. Eto, kasabay niyan, muling nagkausap na sina Liza Soberano at dati niyang talent manager na si Ogie Diaz matapos ang 3 taon na hindi nila pag-uusap. Sa kanyang YouTube vlog, ibinahagi ni Ogie na sumasagot na si Liza sa kanyang pampublikong pagbati sa kaarawan sa Instagram nga sa pamamagitan po yan ng direct message. Ayon kay Ogie, noon pa man ay iniiwasan niyang bumati dahil ayaw niyang magmukhang hindi totoo ang kanyang intensyon. Ngunit nagkakataon ito, inabuti nga niyang sundin na nga ang kanyang nararamdaman at batiin si Liza Soberano. Sinabi rin ni Ogie Diaz na binati niya ang Filipino-American actress dahil namimiss niya ito. At kinatuwa naman ito, anya tugon ni Liza. Sa kanyang birthday greeting, pinahayag ni Ogie ang kanyang suporta sa pangarap ni Liza na mapagtagumpayan ang Hollywood. Diba? Time heals din talaga, diba? Mas nananaig pa rin talaga sa kanilang dalawa yung pinagsamahan, yung relasyon nila sa talent at manager. Oras natin, 8:27 in the morning. Time check was brought to you by Mr. DIY, always low prices. Para po sa patuloy na balitaan, www.facebook.com/@GoldenTigerRadio. Sa atin naman pong YouTube, www.youtube.com/@GoldenTigerRadio. Both app, Google Play and Apple Store. Search lang po ang Golden Tiger Radio. On TikTok, live na live nyo rin po kaming napapanood. Don't forget to follow Golden Tiger Radio. And of course, nako, eto. Samantalahin ko na pagkakataon. Mamaya po magkita-kita po tayo dyan sa... Ay, bago po yan pala, eto nako, i-shoutout muna natin kasi nakikinig po sila. Ang mga nurses ng Manila Doctors Hospital headed by Nurse Jing Ordas. Ayan, hello po. And after this, ayan, para sa ating mga kororkada, magkita-kita po tayo sa Tacloban. Lilipad po kami dyan para sa isang grand parade. And on January 17 for Sinulog Festival 2026, magkita-kita po tayo sa Plaza Independencia, Cebu City. At yan ang mga balitang nakalap namin ngayong umaga. Ako po si DJ Nats para sa Golden Tiger Balita.